Isahang lingon ang mga naroon matapos sabayang dumuwal ang dalawang kambal matapos ni Bindang, ngiti ang makikita sa bawat lobby ng mga ito. Ngiti tanda ng katuwaan sa kaalamang buntis na ang mga ito matapos ng halos magdadalawang buwang kasal. Mga iya, naku baka hindi naman kami magkandaugaga ng papa ninyong mag-alaga ng apo namin, nagkasabay-sabay kayo at mas lalo na kung kambal o triplets din, anang ni Bernang sa mga anak. Nako, naririto naman kami balae, tugon naman ang mama ni Javier, katabi ang kaibigang mama ni Diego at Rodel maging ang nakilalang magulang ni Luna. Kayang-kaya natin yan mga balae, nako kahit quadruplets pa yan sa dami natin halos isang barangay na, sabad ng ina-inahan ni Luna. Nagtawanan ang mga naroroon, tama nga naman ito, sayang nga lang at wala na ang mga nakilalang magulang ni Bindang. Halos hindi matapos-tapos ang tawanan nila at nabusog ang lahat sa masasarap na handa, lalong-lalo na si Lexi, walang inaatrasan, totoo lamang, iyan si Lexi basta kainan hindi pa huhuli. Saan pa ba kasi magmamana kundi sa kaibigang si Bindang, kaya heto sila ngayon, naghaharutan at inaalala ang nakaraan. Oy friend, nasaan na yung fried chicken ko, muling paalala nito. Napangiti siya sa birada nito, katatapos lang kumain, fried chicken na naman ang naiisip. Mag-diet ka na girl para naman magustuhan ka ni Papa Bol, pasaring dito tukoy ang co-associate ng ama niya. Bigla namang naging conscious ito, oy, ang ale, nabiblink ang mga eyes like a twinkle twinkle in little stars how I wonder I will see my Prince Charming, kanta ni Bindang sa nursery rhyme. Saktong pasok ng ama sa bahay nila kasama ang lalaking tapik nila ni Lexi. OMG, nanlalaki ang mga matang bulalas ni Bindang nang mapagsino ang kasama ng ama. Agad na nilingon si Lexi na nakalingon din pala sa gawin ng ama at ng lalaki. Ang kaninang pulang-pulang lobby ay unti-unting naging puti, maging ang mukha ay parang bibuhusan ng suka dahil namumutla. Hoy tapik niya dito, laway mo te, na't ulo na hagak-geek na tudyo pa niya sa kaibigan na halos hindi matikom ang bibig. Nabato balani sa kagwapuhan ng lalaking kasama ng ama. Gusto mo ilakad kita sa kanya, voluntaryo niya kay Lexi sabay kindat. Pero kapag naging kayo, ikaw na ang manlilibre sa akin, deal niya kay Lexi. Nahihiyang ngumiti ito kahit kilikilig naman sa kanyang sinabi. Ano ka ba, hindi ka na dapat nililibre, ang yaman mo na bonus mo na lang sa akin yang popable na yan, nguso doon sa lalaki. Sumilay ang pilyang ngiti sa lobby ni Bindang, saka sumenyas kay Lexi. Dali-dali siyang lumapit sa mga ito, mukhang dibdiban ang usapan nila ng ama. Talagang toon ang isip ng mga ito sa pinag-uusapan, dahil hindi siya napansin ng mga ito, napakunot noo siya nang marinig ang usapin ng mga ito. Nainis siya sa ama at mukhang tawang-tawa pa sa ikong pinag-uusapan, napabaling-baling siya ng ulo sabay sulyap sa gawin ni Lexi. Paano kapag malaki ang hita, anang ng ama sa kausap na lalaki? Nako sir, mahirap yan anang naman ng lalaki sa kasabay na nagtawanan ang mga ito. Mataman pa siyang nakinig sa usapan ng mga ito, Richard, di ba mas masarap daw kapag malusog, anang pa ng ama? Napatawa ang lalaking tinukoy na Richard. Depende sir kung malusog na malaman. Tiyak iyon masarap pero malusog na mataba. Nako, asahan mo maglalangis ang lobby mo sir? Sagot naman ni Richard sa kanyang ama. Tawang-tawa ang ama sa sagot ng lalaki. Haste, si papa kung makatawa wagas, maktol niya. Paano kung a-breast, sabi doon daw malaman, anang pa ng ama, napapantastikuhan siya sa tema ng usapin ng dalawa. Ngumiti ang lalaki bago sinagot ang tanong ng ama. Lahat naman tayo yun yata ang isa sa pinakagusto natin. Ang breast kasi malaman daw at hindi masyadong mataba, kasi pure muscles daw, masarap pisil-pisilin, patawang saad nito. Moldito ka pala may papisil-pisil kap ang nalalaman dyan ngit-ngit niya sa narinig na sagot ni Richard. Napapalunok siya sa usapan ng mga ito. Nilingon niya ito, ala Piolo Pascual kasi ang katawan nito akma sa tapat ng dalawang lalaki. Syete, wala yatang pag-asa mukhang gusto rin ng Richard na ito ang tila tira-tira na babae yung ipong butot balat, aniya sa sarili. Pabalik na sana si Bindang sa kaibigan, dahil walang pag-asa si Lexi sa lalaki nang marinig ang tinig ng mga ito. Tama ka dyan.
Kaya gusto ko itong litsong baboy ng mga Cebuano dahil bukod sa malaman ay malinamnam pa, anang ng ama sa kainakay ang lalaki na dumulog sa hapag nila. Bigla siyang napangiti, lest litsong baboy lang pala ang usapan ng mga ito. Mabuti na lang pala ay hindi niya pa nasabi kay Lexie kundi baka mula Bulacan hanggang Manila malakad nito. Napangiti na siya sa kalumapit sa mga ito, hay pa, agaw pansin sa ama. "Oh anak, papakainin ko muna itong bata ko at medyo gutom yata," sabay himas pa ng tiyan ng binatang kasama. Napangiti naman si Richard sa ginawa ng ama, "Halika anak at ipapakilala kita sa aking magaling na aspiring lawyer," pagmamalaki ng kanyang ama kay Richard. Si Richard kasi ay nasa law practice nito at nagsasanay sa opisina ng kanyang ama, kaya masyadong bini-build up ng ama. "Hi Richard," nakangiting bati niya dito saka iniabot ang kamay. Ngumiti rin ito at nakipagkamay sa kanya, pinisil niya ang kamay nito, dahilan para mapatitig siya sa mukha niya. Kinindatan niya ito, mukhang nahiya ito. Mahiyain pa ang kol-okoy aniya sa isip. "Papa, pwede ko bang mahiram itong si Richard bago kayo pumisil-pisil sa dibdib ng litsong baboy?" Bulong turan sa ama. Napakunot ang noo ng matanda, "Oy Benilda, kung may balak kang hindi maganda, huwag mo nang ituloy baka makatikim ka ng magic nitong si Richard," anang ng ama. "Talaga, marunong kang mag-magic," mabilis na turan ni Bindang sa lalaking hila-hila. Napatawa ito, "Hindi, ang tinutukoy ng papa mo ay ang talas daw ng bibig ko kapag nasa courtroom," nahihiyang sebad nito. "Don't worry, hindi ito kasong krimen kundi kaso sa kasu-kasuhan, isyong pangpuso," bulong niya sa lalaki. Ngumiti ang lalaki sa sinabi saka napabaling-baling. "I don't have luck in girls," dismayang turan nito. "See, I'm kind a healthy person," tukoy sa pagiging chubby nito. "Don't worry dahil pareho kayo nang ipapakilala ko. Chubby is cute, okay? And chubby is the new sexy. Alam mo ba iyon? Siguro kapag kayo ang nagkatuluyan, tiyak papayat na kayo kasi magkasama na kayong mag-jogging." Ang sweet, kilig na turan. Talagang kinakarer na niya ang pagla-love match niya sa dalawa. Namula ang mukha ni Lexie nang makitang papalapit ang kaibigan at ang lalaki. Hindi niya alam kung magtatago ba siya o hindi. Pero paano naman siya magtatago, mas malaki pa yata siya sa posting naroon. "Richard, this is my friend Lexie. Lexie, this is Richard," pagpapakilala ni Bindang sa dalawa. Walang nakilos sa dalawa para magkamayan, mata sa mata ang labanan ng mga ito. Grabe ang lagkit mata pa lang nag-uusap na, paano pa ang pusong kakabog-kabog, basag sa kamalayan ng dalawang halos hindi kumukurap sa titigan. Kumaway-kaway pa si Bindang sa dalawa saka pa nagawang magkamayan. "Sige, dyan muna kayo at baka naghihintay na ang aking love, enjoy each company," aniya saka bamulong kay Lexie. "Nako girl, tiba-tiba ka. Car inyo romansa brutal muna, malay mo sa hita mo bumagsak, sa'yo bumagsak." Sabi masarap daw siya pumapak basta malaman daw. Saka big time girl. Big time, aniya tukoy sa narinig na usapan ng mga ito ng ama saka tuluyang umalis. Kinabukasan matapos ang pagtitipong iyon ay bumalik na sina Shelo, Bindang at Javier sa Manila. Samantalang sina Luna at Rodel naman, ay gaya ni Diana at Diego, sa Bulacan na rin magstay, dahil naayos na rin sa wakas ni Rodel ang naiwang trabaho sa London at sa ospital sa Bulacan na lang magtatrabaho. Napagkasunduhan nilang every weekends, ay magkikita-kita sa bahay ng mga magulang para hindi naman sila mamiss ng mga ito. "Shelo, ilista mo lahat ang kakailanganin na rin dito sa bahay at mamayang hapon ay mag-grocery tayo ha," aniya sa dalagita. Agad namang tumalima si Shelo. Silang dalawa lang kasi sa bahay, dahil umalis ang asawa patungong Cavite gawa ng proyekto nila doon. Ipinagluto niya ito, ang kanyang specialty na kare-kare at adobo. Gustong-gusto ng asawa lalo na kung maanghang-anghang ang adobo na gawa. Napangiti siya dahil ngayon ay talagang napagsisilbihan na ang asawa. Maya-maya ay may kumakanta, ang kanyang cellphone. Hindi na lang vibration kundi may kasama na ring kanta kapag may natawag sa kanya. High-tech na siya ngayon. Agad na sinagot ang tawag. Si Javier ang nasa kabilang linya. "Hi love," lambing sa asawa. "Okay, I will.
Take care, I love you, aniya dito saka ibinaba ang cellphone. Kinilig siya sa asawa. Lahat ba naman ay iuutos nito? Kumain daw siya ng masustansya kasi may baby na raw sa sinapupunan niya. Napaisip siya, hindi pa kasi sure kung buntis ba siya o hindi, kaya mamaya ay bibili rin siya ng pregnancy test. Alas 3 pa lang ay gumayak na sila papunta sa grocery. Sa SM Makati sila dahil iyon ang pinakamalapit na shopping mall sa bahay ng asawa. Pagod na si Shelo sa kakaikot at kasusunod sa ate-atehan. Akalain bang pati barcode, o kaya nutrition facts ng bibilhin nito ay bubusisihin pa? At ang pinakamatindi ay isang ruta ang iniikutan nila. Iyon pala ay balak pa yatang ubusin ng ate panyang nila ang free test na masa kabilang dulo at heto na naman sila. Ma'am, mukhang nasarapan kayo bite ng promodizer ng bagong brand ng hotdog. Paano ba naman ay nakasampung balik na sila doon? Ate, tapusin na natin ito. Pusog ka nga pudpud naman ang tsinelas natin. Kanina pa tayo pabalik-balik, maktol ni Shelo. Ano ka ba, maaga pa kaya ikot muna tayo ha? Tura nito sa kanya, wala siyang nagawa kundi ang sumunod dito dahil kabilin-bilin ng Kuya Javier niya na huwag itong pababayaan. Naman ate, don't tell me pati kape uubusin mo rin, hinaing na ni Shelo. Ang malupit sa malupit, pati free taste ng kape pinatos pa nito kaya halos inabot na sila ng siyam-siyam. Nakita niya ang panlalaki ng mata nito nang makitang sinipat nito ang relong pambisig. Alas 8 ng gabi at siguradong nakauwi ang asawa nito. Mabilis ang kamay na hinalungkat ang bag at nilabas mula roon ang cellphone. Halos 20 na miss call ang asawa. Mabilis ang naging kilos upang makauwi na. Malayo-layo pa sila sa bahay nila nang mapansing may kakaiba sa paruroonan. Nagkatinginan sila ni Shelo. Nanlalaki ang mga mata nila sa nakikitang imahe sa kurtinang puti sa bahay nila. Imahe ng lalaki at babae, sigurado na siyang si Javier ang lalaki, pero sino ang babaeng kasama nito, at ayon sa figurang nakikita na tila anino, ay tila naglalambingan ang mga ito. Pagbaba pa lang ng taxi ay malalaki na ang hakbang ni Bindang papasok sa bahay nila. Ate saglit lang, maghunos dilis ka nga hulos dili ka pala, anang ni Shelo sa kanya. Masyado siyang inalipin ng selos na bumangon sa kanyang dibdib. Kaya hindi siya nakinig sa sinabi ni Shelo. Pabalibag niyang binuksan ang pintuhan ng bahay nila. Tumambad sa kanilang paningin ang akmang paghawak ni Javier sa umbok na tiyan ni Cynthia. What the hell is happening here? Dumadagandong at matatalim ang mga matang nakatingin sa asawa. Nabigla ang mga ito sa kanilang pagdating. Galit na galit siya sa nabungarang eksena at sa bahay pa nila ito nagawang dalhin. Nanlalaki ang ilong na umaahon sa dibdib. Anong ibig sabihin nito? Pasugod na tanong sa asawa. Umayos ka Javier baka makarate kita dyan, aniya sa sarili dahil mukhang ipagtatanggol pa talaga ang babae kesa sa kanya na asawa niya. Mabilis siyang pinigilan ni Javier sa pagdamba kay Cynthia. Bindang wait, anang ni Javier habang hawak ang kamay. Waitin mo ang mukha mo. May pasabi-sabi ka pang nabuntis ng anak ni Mr. Morales tapos, hindi matapos-tapos na sabihin dahil naiiyak na siya. Hey, listen to me first love, pilit siyang hinahamig ng asawa. Anong listen ka dyan? Hindi pa ba sapat na katibayan ito at hahawak ka pa talaga, galit niyang saad sa asawa sa nabungarang tagpo. Parang gustong matawa ni Javier sa asawa. Ngayon niya lang ito nakitang magselos. Matindi pala ito kapag tinamaan dahil mas masahol pa sa tigre. Nilangganan niya si Cynthia na natatawa na rin sa eksena. Parang dadaigin pa yata ang eksena nila ang ilang eksena sa Legal Wife Ang tindi ng drama. From comedy to heavy drama ang dating. Nakita ni Bindang ang mas lalong umusok ang bunbunan. At nagawa pa talaga ninyong magmisihan. Puwisit kayo, kumanda ka sa akin, baling kay Javier na ngayon ay parang batang nasukol. Parang nanonood ng teleserye si Shelo habang kampanteng nakaupo sa sofa at nakamasid sa tatlong naruroon. Talagang naging wife lang ang peg ng ate-atehan, kaya halos dakme ng asawa at may layo sa mistress, aniya ng asawa. Ako ang legal na asawa kahit nauna ka pa sa buhay ni Javier at nauna kang nabuntis.
You cannot deny the fact that I was the one he married, kaya ako ang legal. Ako lamang. Pang-aangkin ni Bindang sa asawa. Napangiti si Shelo. Taray pala ang ate Bindang niya magselos. May pa-English pa ang legal wife. Ganyan Bindang lumaban ka. Ikaw ang asawa, ikaw ang may karapatan sa kanya, anang ng kabilang isip. Charot, pero mas naunang nabuntis sa'yo, anang naman ng kabilang isip. Huwag ka nang kumontra maayos na sabad pa nito. Para tuloy siyang nasisiraan ng isip sa mga pumapasok sa isip niya. Hindi pa rin mapunat ang ngisi sa lobby ng asawa kaya ito talaga. Aniya habang papasugod siya rito. Nang biglang agawin sila ng mga kalansing ng nahulog na kubyertos. Halos isahang lingon nila sa pinanggalingan ng tunog. Doon nakita ni Bindang ang isang pamilyar na mukha ng lalaki. Nanlalaki ang mga mata niya. Kinusot-kusot dahil baka namamalikmata lamang siya, pero hindi mapuknat ang mukhang nakikita. Siya nga, aniya sa isip. Danilo, pulalas sa kabiglaan. Bindang, pulalas din ito na hindi makapaniwala. Tila isang slow motion sa isang pelikula ang nangyari. Tumakbo sila ni Danny at nagkasalubong. Ala Don Zulueta mo ako ang style ng pagkakapangko sa kanya ng kaibigan. Nakangangang mukha ng tatlong nakamasid ang nalingunan nila, habang pangko-pangko siya ng kaibigang si Danny. Mukhang natakot ang lalaki nang mapalingon sa madilim na mukha ni Cynthia. At nalingunan na rin ni Bindang si Javier na tila naiinis sa nakikitang kaswitan ng kaibigan. Agad siyang ibinaba ni Danny. Oh my God! Danny, ikaw ba yan? Hindi pa rin makapaniwalang tanong sa kaibigan. Saka lumingon kay Cynthia. Mr. Morales, aniya sa isip saka naalala ang totoong pangalan ng kaibigan. Danilo Morales, aniya nang mapagdugtong-dugtong ang lahat. Ikaw ang anak ni Mr. Morales ng merchant trading. Namamanghang turan sa kanya, pero di ba nagpapadyak ka lang? Akala ko ba si Manang Pimya ang nanay mo? Sunod-sunod na tanong sa lalaki. Dahil gulong-gulo siya, ang alam kasi niya ay anak ito ni Manang Pimya, ang isa sa masugid na tagalakad ng tsismis sa kanila. Nakangiti lang ito sa kanya. Tama ka, ako ang anak ni Papa. Suwail ako kaya iyon mas pinili kong magpadyak kaysa pamahalaan ang negosyo namin. Pero teka bakit ka rin? Naririto. Balik tanong naman nito sa kanya. Mahabang kwento pero ako lang naman ang asawa nitong business partner niyo, sagot niya sabay turo kay Javier na kanina pa inis na inis. Bey, buti nga sa'yo ang bilis bumaliktad ang mundo, belet niya sa asawa habang ngayon naman ay ito ang naiinis. Teka lang sabi Benilda Tuazon daw ang pangalan mo. Nagugulo ng tugon pa rin ni Danny sa kanya. Same answer. It's a long story. Aniya kay Danny sa katuluyang tumawa, dahil napagtanto niyang ito nga talaga ang ama ng dinadala ni Cynthia. Lumapit siya kay Danny, yung tipong hahagkan niya ito, pero imbes na sa lobby tumapat ay sa tainga nito. Mamulong siya. Lapitan muna, mukhang patay ka mamaya Umuusok na pati ilong, tukoy kay Cynthia na madilim ang mukhang nakatingin sa lambingan nila. Agad namang lumapit si Cynthia sa nobya. Pasimpleng niyakap naman ang naiinis na asawa. Akala mo bawi-bawi lang, malambing na saad sa asawa. Tuluyan siya nitong niyakap ng asawa sabay bulong din sa kanya. Pilya ka talaga, may pabuhat-buhat ka pang nalalaman. Yan mukhang patay naman itong si Danny kay Cynthia, kababati lang kaya ng mga ito, anang ng asawa. Nanlaki ang mata niya sa narinig. Naku naman Bindang dahil sa kataklesahan mo. Nanganganib pang tuluyang mapariwara ang iyong friend na si Danny, aniya sa isip saka bumalik sa dalawa. Nakita niyang habang painggo sa lalaki. Guys sorry talaga. Akala ko kasi talagang karibal kita dito sa asawa ko. Ikaw pala ang iniirog nitong kaibigan ko, hindyang paumanhin kay Cynthia sa inasal. Naalala niya nang minsang magpahiwatig ng damdamin ang lalaki sa kanya. Dalagita pa lang noon. Guwapo naman ang lalaki kaya lang alaskador kasi ito noon. Akala nga niya ay nagmana ito kay Manang Tasing. Love, mukhang masaya yang naiisip mo antag ni Javier sa kanya. Parang bigla naman siyang naalimpungatan sa pagkakaalala ng nakaraan. May naalala lang kasi ako dito kay Danny, aniya sa kasumila ay ang pilyang ngiti. Nanlaki naman ang mata ni Danny sa narinig.
Biglang napalingon sa kanya at nagbabanta ang mga tingin nito. Ano iyon? Interesadong sabad ni Cynthia na ngayon lang nakapagsalita. Lumapit siya rito. Mamaya ibubulong ko sayo, anas niya sa dating karibal. Sabayan silang napahagik-gikan nito. Mukhang may something dito kay Danny anang naman ni Cynthia na nakigaya na rin sa tawag niya sa lalaki. Sabay din silang napalingon kay Danny. Napamata ito sa kanila nang marinig ang bulungan nila. Napakamot ito ng ulo. Alam na kasi nito kung ano ang tinutukoy ni Bindang. Maya-maya ay binalingan siya ng asawang si Javier. Maalala ko nga pala love, bakit naman Ginabi kayo? Tanong nito. Hindi pa niya naibubuka ang bibig upang sagutin ng asawa ay sumabad si Shelo. Nako kuya, nagtanong ka pa. Iyang si ate halos ubusin ang lahat ng free taste doon sa supermarket, kaya iyan inabot kami ng pito-pito, anang ni Shelo. Ayaw niyang gamitin ang siyam-siyam, dahil gasgas na raw kaya pito-pito. Bigla namang nahiya si Bindang sa mga naruroon. Masarap kasi kamot niya sa batok. Napabaling-baling na lang si Javier. Ano pa nga bang masasabi niya, kilala na niya ang ugali ng asawa. Basta libre, Gora. Inagaw sila ng malakas na tawa. Si Danny iyon. Nakuha, di ka pa rin pala nagbabago Bindang. Big time na ang asawa mo, kaya ka na niyang bilhan lahat ng gusto mo. Nagtitiyaga ka pa rin sa free taste. Bindang ka pa rin, tawang turan ni Danny. Ikaw nga dyan, hindi ka pa rin nagbabago. Amboy ka pa rin. Amboy, bigwas sa tawang-tawang lalaki, dahilan para mapatigil ito at mapatingin sa nobya. Isang nakakalokong ngiti naman ang nalanganan sa mukha ni Cynthia. Bukingan kung bukingan ang labanan. Huwag naman masyado, di ba pwedeng mature na, kasi magiging tatay na ako, simpati kong bawi ni Cynthia sa kanya. Siya naman ngayon ang napatawa sa sinabi nito. Oo na nga, ikaw na ang dakilang tatay, diga sa kaibigan. So, anong kakainin natin parang napurnada ang kare-kare at adobo natin? Inimbitahan ko pa naman itong dalawang ito para ipatikim sa kanila ang luto mo. Bidang-bida ko pa naman, bokye pala, nakangiting sambit ng asawa. Lumapit siya sa asawa at umabresyet sa baywang nito. Huwag kang mag-alala love, alam mo namang Girl Scout ito diba? Shelo, ilabas ang lechon, tila Reyna na nagutos ang alila sa tinig nito. Nasasayahang tumalima naman si Shelo at nilabas ang isang buong litsong manok, litsong kawali sa isang boteng sauce na siyang sausawan nila. Let's the party is on. Malakas na sigaw sa kanila ni Shelo habang inaayos nito ang mesa. Dumulog silang lahat sa mesa at masayang pagkaing inihanda ni Bindang. Hep, hep, may pahabol pa, anang ni Bindang nang makaupo na silang lahat sa mesa. Shelo, ilabas ang, naputol ang sasabihin ng biglang sumabad si Javier. Don't tell me love, patilitsong baka kanerer muring bilhin, anito. Napangisi si Bindang sabay tapik sa braso ng asawa. Masyado ka namang sosyal pag ganoon love, ketchup lang naman ang iuutos ko, aniya habang ngiting-ngiti sa asawa. Pasaway, anang ni Shelo sa ate-atehan sa katumalima, upang kunin ang isang galon ng ketchup na binili ng ate Bindang niya. Nagtawanan ang mga naruroon sa kakulaitan nito. Buti na lang pala hindi mo ako sinagot noon, wala sa sariling turan ni Ben sa kawalan. Napabusangot naman si Bindang sa sinabi nito. Sabihing buti na lang di kita sinagot baka matagal ka nang tumanda sa pagiging amboy mo, natatawang sagot sa tinuran nito. Naman, ulit-ulitin, baka mamaya underin ako nitong si Cynthia. Sabihing amboy din ako, ngisi nito habang kinukuha ang reaksyon ng kasintahan nito. Sabayan pa ng kulitan, subalit may dumating na hindi inaasahang bisita. Isang tila galit na mukha ang